Lahat naman po ng bata ay binibilhan din ng parents nila ng toys kasi ang toys is early form of education. 'Pag nabili mo yung mga toys na gusto mo, lumipas po ng ilang taon, tawag po dun ay magiging collectibles na. Magandang araw po, ako po si Jimmy Madarang, isa po sa may-ari ng Toy Museum. Nung early 60s po, nakapanood po ako nung higanteng movies, yung si King Kong or si Godzilla, na hawak-hawak niya yung train, yung barko. Siyempre, bata ka, gusto mo, ikaw yung higante, hawak mo yung train o yung barko, gano'n. Doon nagsimula po, mahilig ako sa mga maliliit na gamit. Doon na nga ako natuto paano magpalipad at saka mag-drive ng sasakyan dahil po dun sa mga toys na yan. Kaya yung mga gamit natin sa tunay na buhay, yan po sa mga toys. Malalaman mo kung ano talaga yung trabaho ng bawat tunay na gamit. Imitation of life yun eh. Yung mga toys na nabili ng papa ko ay ngayon nagiging collectibles na. Yung nabili po sa Maynila, sa Carriedo, sa sidewalk, nabili lang niya ng 6 na piso. Ngayon po ay nagkakahalaga na po ng presyo ng isang tunay na sasakyan. Nung may nag-cover dito ng TV program, hindi pa po Toy Museum, ang tawag dito ay Jimmy Toys Story. Tapos, nag-suggest sila na bakit hindi daw ito i-ano sa public. Eh, medyo siyempre natatakot ako na public, marami iba-ibang klaseng tao. So, medyo hindi ako handa pa rin sa panahon na yon. Pero may nag-suggest din na sinasabi na bakit hindi ko na lang daw i-open para sa mga school, magkaroon ng mga school field trip. Yung Bao Toy Museum po, ay ang unang-unang pangalan po dito ay Jimmy Toys Story. Ngayon po, sabi ko, gagawin ko siyang Toy Museum. Pero anong magandang pangalan para madaling matandaan? Nakita ko, marami kasing pumupunta dito. Ang unang pasok nila, lagi nila sinasabi yung word na wow. Kaya sabi ko, kung gano'n na lang gawin natin, na wow, tapos Toy Museum. Yun naman, madaling tandaan nila kasi pag tuwing punta nga nila, wow sila ng wow. Hanggang sa panahon ngayon, pag may pumupunta, pag nakita ng wow, sabi ko, kayo nagsabi ng wow, hindi ako. Yeah, Wow Toy Museum ang pangalan namin. Itong mga nakita nyo, marami dito. Kasi po, 8 kami magkapatid. So, yung 8 yun, may kanya-kanya silang toys. Meron pa akong 19 na pamangkin. Meron kami mga toys dito na imbis na i-donate na lang nila sa military, sa army o padala ko na lang diyan. Kaya sabi ko, kung gusto mo, mas maganda yung mga battery operated para gumagalaw siya. Ngayon, kaso dito, yung mga battery compartment, puro corroded na, sira na. Tsaka yung iba may missing part. Ngayon, yung mga sira naman na toys na yan, kailangan 2 hanggang 3 duplicate same toys. Tapos pagdating dito, kukunin ko yung mga good parts niya, mabubuo ko yung isa. Wala naman kasing school para magturo sa'yo paano gumawa o mag-restore eh. Kaya karamihan po, puro trial and error lang yan. Nag-start ako noon, 1970s, 16 years old ako noon. Meron nga akong ginawang isang tintoy na bus, Volkswagen, battery operated. Yung time na yun, wala namang electrical switch, ginamit ko nga switch sa bahay eh. Kaya tawa ng tawa yung mga ibang pumupunta dyan, mga collectors. Dahil po sa 70 na ako ngayon, parang iniisip ko nga, gusto ko sana mag-open ng school kung may time pa ako at saka may tutulong sa akin na gumawa ng isang school for restoration ng mga miniature, pwede ko i-share yun, matuturo ko sa kanila. Ang naka-display po dito sa museum, as much as possible, gusto ko siya maging animated, yung gumagalaw. Tawag din yung iba doon light, sound, and motion. Kasi may ilaw na, meron pa siyang sound, may gumagalaw motion. Itong Toy Museum, meron tayong 6 na kwarto. Pang-7 po yung workshop. Yung first room po, karamihan po doon, yung mga lumang-lumang mga toys na collectibles na. Yung ibang toys pa, hindi pa ako pinapanganak, sa kuya ate ko pa, iba sa lolo ko pa. May isang section doon sa uncle ko din. Yung second room,
Doon po yung karamihan po yung mga Christmas village. Karamihan po doon yung mga gumagalaw, animated. Sa room number 3 po, nandoon isang section doon, puro yung mga gamit natin dito sa Pilipinas. Katulad po mga jeepney, tricycle, mga ice cream, kalesa. Tsaka yung iba naman, doon sa bandang likod, iba-ibang klaseng motorcycle. Tapos may isang section din yung mga miniature na mga gadgets. Sa room number 4, doon po yung favorito ko kasi doon po lahat ng mga karamihan yung mga model kits. Meron nga akong ginawa doon isang 25 cents na may nakatayo doon sa ibabaw ng tao. Hawak-hawak niya yung anak niya. Tapos yung bata, may hawak siyang cellphone na umiilaw. Imagine mo, 25 cents yung gano'n kaliit na lang yung cellphone, umiilaw pa. Room number 5 po, karamihan doon yung mga binigay o binili ng mga pamangking ko, nandun naka-display. Tapos meron din doon yung mga evolution ng mga appliances, mula sa black and white TV, color na big picture tube, hanggang flat screen, hanggang sa cellphone na. Sa room number 6, ito na po itong room number 6, medyo halo na ito. Kasi po, kung ano yung wala ko doon sa mga ibang room, tsaka yung mga ibang high-tech na toys, mga concept na toys, nandito sa room number 6. Meron ako isang yellow car dyan, parang sa lolo ko pa yun eh. Maliit lang siya na die-cast. Chinek ko sa internet, 1936 siya eh. Tingin ko yun yung pinakaluma. Pinakamalaki ko dyan, yung kotse na radio control. Siya, 1/6 scale. Meron akong siguro pwede na sabihin mahal yung toys na yon. Kasi po, isa po siyang 4x8 na size. Ang tawag doon ay German Train Diorama. Ang suggest ko sa mga bata, halimbawa mahilig ka ng bata, mahilig ka sa mga koleksyon ng mga pencil o ballpen. Kapag napagsawaan mo na, huwag mo siyang itatapon. Pagdating nga ng araw, magiging rare na siya. Pag naging rare na siya, magiging mahal na siya. Bukod doon, siyempre pag lahat ng bata hindi nagtatapon ng gamit, o konti ng basura natin. Iniimbita ko po kayo na mag-visit dito sa aming munting toy collection na ang tawag na Wow Toy Museum. Kasi gusto ko naman bago ako mawala dito sa mundo, meron akong maibigay na magandang aral sa Pilipinas sa mga kabataan. Ako po si Jimmy Madarang. Ito po ang aking kwentong QC.